Mga suke, bili na kayo ng manok. Bagong katay ang manok namin. Mapapasana all kayo kasi raised in a stress-free environment tong mga to. 200 lang ang 1 kilo. Bagong katay na, sariwang-sariwa. Pang adobo ba? Suke, ka dito. Anong hanap mo? Manok? Baboy? May baboy din kami. 300 1 kilo. Dito ka na sa akin bumili. Ikaw, suke, anong hanap mo? Pang prito? Pang ulam? 10 kilong baboy nga. Yung laman. Tapos, 5 kilong buto-buto. Huwag mo kalimutan yung 7 kilong buong manok ha. Palinis na lang din. Kami nang bahala mag-chop-chop. Sige. Teka lang Agad kong inabot ang mga manok at baboy na binibili niya. Sobrang seryoso mo naman, China. China, pansinin mo naman ako. Hay nako, ang dami kong ginagawa tsaka tigil-tigilan mo nga ako sa kabaliwan mo, Tiyo. Hindi, Tiyo, bagay. Paano mo ba nasabi? Hindi mo pa naman sinusubukan ah. Ayokong subukan dahil ayokong masaktan, no? Tsaka tigil-tigilan mo na nga ako sa mga banat mong hindi naman ako natutuwa. Baka masampiga kita dyan. Wow, ang tapang ah. Sana, kaya mo kong ipaglaban. Tigilan mo ako. Hindi ako bayani para ipaglaban ka, no? Kung di ka bayani, kriminal ka? Sinasabi ko na nga ba, buti na lang pulis ako. Sumuko ka na, napapaligiran na kita. At anong kasalanan ko, Aber? Nagnakaw ka. Kasi, ninakaw mo ang puso ko. Banat ni Tiyo bago nag-iwas ng tingin. Kay naman, wag mo akong utasin. Akin na yung bayad mo at marami pang bumibili, oh. Guys, saglit lang guys ha. Sinusuyo ko lang si Miss China. Sabay, abot ni Tiyo ng hawak niyang pera. Ito yung 200 mong sukli. Tumango ito sa kinuha ang sukli na inaabot ko. Pasimple pa itong humawak sa kamay ko. Bitawan mo nga ang kamay ko. Nakakahiya sa mga tao. Ang lambot ng kamay mo, China. Ang sarap hawakan. May sarili ka namang kamay, Tiyo. Yun na lang ang hawakan mo. Pwede? Ang piloso mo at napakasungit mo naman. Umirap lang ako sa kanya at inalis ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Inasikaso ko ang ibang bumibili. Oh, umalis na palang mokong. Bulong ko. Nang wala pang nabili, bigla akong natulala roon. Hanggang sa hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. China. Tiyo? Oo, ako nga. Napapano ka? Hindi ba't may date tayo? Date? Nababaliw ka na ba? Hindi naman tayo Kasasagot mo lang sa akin kanina, di ba? Ang daya mo naman. Hindi ako Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang hilahin ako ni Tiyo papunta sa loob ng sasakyan niya. Kumabog ang dibdib ko nang bigla kong siilin ng mainit na halik ni Tiyo. Ramdam ko ang mainit niyang hininga at ang kakaibang init na dulot ng halik na iginagawad niya sa akin. Hanggang sa nadala ako noon at wala sa sarili kong tinugunan ng kanyang nagbabagang halik. Habang tumatagal, mas nagiinit kaming dalawa. Hinubad ni Tiyo ang suot kong damit at walang alinlangang sinunggaban ang aking malusog na dibdib. Bagya akong napaatras pero nawala ulit sa sarili kong wisyo nang siilin ako ulit ng halik ni Tiyo. Humaplos sa mga malapad niyang kamay sa dibdib ko kaya napaliyad ako sa sarap. Bumaba naman ang kabila niyang kamay sa pagitan ng mga hita ko at walang atubiling pinasok ang daliri sa loob ng pang-ibaba ko. Tiyo, nasa palengke pa tayo. Baka may makapansin. Wala, China. Hayaan mo nang angkinin kita sa paraang masasarapan ka. Namula ang mukha ko roon. Lalo na nung haplosin ni Tiyo ang pagkababae ko ng mabagal hanggang sa bumilis. Paikot at paloob nitong minasahe ang pagkababae ko. Halos mamula ang mukha ko roon. Panay ang paghalinghing ko sa sarap na dulot ng ginagawa ni Tiyo. Habang tumatagal, mas nagiinit ako hanggang sa manginig ako sa sarap. Tulungan na kita, China. Mukhang pauwi ka na. Napamulat ako ng 2 mata at kamuntikan pa akong masubsob sa gulat. Namula ang mukha ko ng mapagtantong. Napaniginipan ko pa ang loko. Bahagya akong nailang habang kaharap ko siya. Sobrang nakakahiya. Tiyo naman, akala ko hindi ka na babalik. Bumalik ka pa pala.
Oo, tapos na ako sa bahay. Naisipan kong balikan ka. Tulungan na kita. Ah, oo. Uuwi na ako. Pero kaya ko na to. May tricycle naman dyan na pwede kong arkilahin para sa mga dala kong batsa at gamit. Inagaw ni Tio ang iba kong dala. Nagsalubong ang kilay ko ron. Hoy, ano ba? Baka marumihan ka pa. Halata pa naman sa'yo na ayaw mo narurumihan. Pwede naman ako maghugas at maligo Tsaka marangal ang trabaho mo Walang nakakadiri sa mga gamit na to. Sila ang mga kasama mo sa paghahanap buhay. Hindi ka naman mamahaling perlas, pero nakuha mo ang atensyon ko. Tio, ano ba? Tigilan mo nga ako sa mga banat mo. Puro ka lang naman kalokohan Ang mga kagaya mo, malabong gumawa ng matino at mabuti. Grabe, ang sama mo naman sa akin, Gina. Gusto lang naman kitang tulungan Wala na akong nagawa nang isakay na niya ang mga gamit ko sa likuran ng dala niyang Avanza. Napalunok na lang ako ng laway at napabuntong hininga. Sakay na. Ayoko, Theo. Amoy karni at napakalansa ko. Nakakayang umupo dyan sa tabi mo. Kahit amoy tae ka pa, hindi kita para layuan. Sumakay ka na. Kumindat pa ito, kaya umirap ako. Ayoko nga. Sakay na. Napabuntong hininga na lang ako ron. Wala sa sarili akong sumakay. Mabilis namang pinaharurot ni Tio ang sasakyan nang makasakay ako. Nakarating agad kami sa bahay namin nang wala sa oras. Salamat ha. Ang kulit-kulit mo talaga. Pero ayos na rin kasi nakatipid ako Ngumiti lang si Tio sa akin. At pagkababa ko pa lang, tinulungan na niya akong ibaba ang mga gamit ko. Sakto namang lapit ni Tatay Ferret. Salamat ha. Ang kulit mo talaga. Pero ayos na rin kasi nakatipid ako Ngumiti lang si Tio sa akin. At pagkababa ko pa lang, tinulungan na niya akong ibaba ang mga gamit ko. Sakto namang lapit ni Tatay Ferret. Gina, ayos Mukhang nakaubos ka naman ng mga paninda. Baka naman mabibigay mo na sa tatay mo tong perang kinita mo. Kahit magtira ka na lang ng 500 para sa'yo. Tay naman. Lumingon ako kay Tio. Halatang hindi nito gusto ang nakikita. Gina, magmamatigas ka pa rin ba? Matapos kong ubusin sa'yo lahat ng pera ko? Para lang masuportahan ka at mabuhay ka? Ganyan ang gagawin mo? Pagdadamutan mo ko? Aba, alam mo namang, alak na lang ang kaligayahan ko Tay, tama naman ang kakainom nyo. Kapag naman nagkasakit kayo, ako pa rin naman ang magpapagamot sa inyo Tsaka, makakasama lang yan sa kalusugan ninyong pag-iinom. Huwag mo nga akong pangunahan sa gusto ko. Akin ang pera. Ibigay mo na sa akin lahat. Pinaghirapan ko naman to. Para may pambili tayong pagkain. Kulang pa nga tong bayad kay Mang Ben dun sa karne, di ba? Sa kanilang baboy na binili ko Wala akong pakialam. Akin na! Hinablot ni tatay ang waste bag ko at pilit kinukuha ang laman nito at hindi ko magawang bitawan. Tinulak ako ni tatay kaya napaupo ako sa sahig. Hindi ka na naawa sa anak mo? Nagpapakahirap si Gina sa palengke para lang may kitain pera. Galit na hinablot ni Tio ang bag tsaka binigay sa akin. Tinulungan ako nitong tumayo. Sino ka ba? Para makialam ka sa amin ng anak ko. Mang Ferret, lasing ka lang. Pero baka gusto mong malaman ng tatay ko na si Mayor Danny ang mga pinagagagawa mo. Ako lang naman si Tio, ang anak ng mayor ng bayan na to. Tila binuhusan ng malamig na tubig si tatay doon. Tsaka naman humawak si Tio sa braso ko. Tara, kailangan mo munang maglaylo. Ha? Hindi na. Ayos lang naman ako. Sanay na ako kay tatay, no? Hindi, Gina. Ayoko mabalitaan na lang na wala ka na dahil sa tatay mong hindi ka kinikilalang anak kapag lasing. Pero kasi, huwag ka nang mag-alinlangan. Hanggang kailan ka magtitiis, ha? Hanggat kaya ko. Kukulitin ka't kukulitin yan.
Sige na nga. Sumakay ako sa sasakyan ni Theo at agad niyang pinasibad paalis. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan ni Theo sa may park at bumaba kami. Maraming salamat ha. Nakakahiya pa tuloy at nakita mo yung mga ganong kapangit na eksena. Walang problema sa akin yung Gina. Ang iniisip ko lang ay ikaw. Matagal mo na bang nararanasan ng ganong klaseng trato ng tatay mo sa'yo? Matagal na. Pero lagi siyang hindi nagtatagumpay na makuha. Nakalimutan ko lang kasing itago ang bag kanina dahil nga sa mga dala ko. Nawala sa isip ko na baka nandyan na si tatay. Madalas kasi nasa inuman yun eh. Biglang gumaan ang pakiramdam ko kay Tio dahil tinulungan niya ako. Ang hirap ng ganyan. Gusto mo bang umalis na sa inyo? Gusto ko, pero saan naman ako pupunta, di ba? Wala akong pwedeng puntahan. Kahit gustuhin ko. Meron. Sa rest house namin. Palis na kasi yung caretaker dun. Dahil masyado na raw siyang matanda para magbantay. Hindi ba nakakahiya? Eh bakit ka mahihiya? Hindi naman yun resort. Pang-amin lang yun. Tsaka basta maging malinis ka lang sa bahay, okay na yun. Siyempre, walang-wala ako kumpara sa inyo, no? Tapos, ALS graduate lang ako. Hindi degree holder. Paano kung mapahiya ka lang sa mga magiging bisita mo dun dahil sa akin? Huwag ka nga masyado mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong bisita roon. Ako lang ang napunta doon dahil abala naman sila dad. Sige na nga. Nakakahiya man pero gusto ko na rin kasing makalaya doon sa nakakasakal kong buhay. Mawak si Tio sa kamay ko. Kaya naghurumintado na naman ang puso ko. Talagang aalisin kita sa buhay na ganyan, China. Natulala ako sa mata ni Tio at doon ko napagtanto kung gaano ito kagwapo. Kailangan kong makuha ang mga gamit ko doon bago ako umalis. O sige, huwag ka masyado mag-alala. Sasamahan kitang kunin yun. Hindi tayo pwedeng galawin ng tatay mo dahil pwede siyang makulong. Baka tulog na yun ngayon. Gabi na rin eh. Ano, tara? Sumama sa akin si Tio sa bahay. At tama nga ako, bagsak na si tatay. Naglapag ako ron ng pera, saka sulat sa papel na kailangan niya nang magpakaayos dahil aalis na ako. Malakas pa naman ang tatay ko. Nasa 40s lang siya kaya alam kong kaya niya pang magtrabaho. Gina, tapos ka na dyan? Bilisan mong kunin ang mga gamit mo. Baka magising ang tatay mo. Agad kong inayos ang mga gamit ko sa lagayan. Halika na, nakuha ko na. Tinulungan niya akong dalhin ang backpack at isang malaking bag na gawa sa sako. Nilagay niya yun sa sasakyan at agad kaming umalis patungo sa private rest house nila. Ang ganda! Mabuti naman at nagustuhan mo. Malaya ka na ngayon, Chichi. Chichi? Oo, galing sa China mong pangalan. Ang dami mo naman pwedeng itawag sa akin. Bakit tunog pangalang aso pa? 'Cause you're so cute. Don't you like it? Or I should call you mine instead? Tumawa ito, kaya kusang lumipad ang kamay ko sa braso niya at pasimple siyang hinampas para itago ang kilig. Tiyo naman. Ouch. Tigilan mo na nga muna ako sa mga banat mo. Mag-aayos pa ako ng gamit ko. Bukas na lang ulit. Kumain ka na. Mamaya ka na mag-ayos. Kumain muna tayo. May babibilhan sa labas nitong rest house. Nakalis na si Manang nung isang araw pa eh. Sumama ako kay Tio at bumili kami sa karinderya ng ulam sa kakanin. Tila nagbago ang tingin ko sa kanya dahil sa pinapakita nito. Kumakain ka rin pala ng mga binibili sa karinderya, ano? Akala ko kasi pa mamahali ng mga kinakain mo eh. Uy, hindi ah. Siyempre, nasa lahi naman namin ng mga magsasaka. Mga nuno ko mga magsasaka kaya simple lang rin kami. Nagsikap lang ang lolo ko na papa ni dad kaya nagising kami sa mas maayos na buhay.
Kaya pala. Panay naman ang lagay ni Tio ng ulam sa plato ko. Nakabalik na kami sa villa at sabay kumakain sa kusina. Oh, kain ka lang ng kain ha. Nahihiya akong tumango. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa hawakan ako nito sa baba at dahan-dahang pinunasan ang dungis sa gilid ng labi ko gamit ang kanyang hinlalaki. Namula ko ron kasabay ang malakas na kabog ng dibdib ko. Salamat. Mabilis akong nag-iwas ng tingin para itago ang pamumula ng mukha ko. Ang amos mo palang kumain, Chichi. Ang cute mo rin mahiya. Huwag mo nga akong asarin. Mabilis kong tinapos ang pagkain at hinintay ni Tio matapos. Ang bilis mong kumain ah. Dapat sabay tayo eh. Sabi pa naman ng matanda, hindi raw nakakapag-asawa pag huling kumain. Hindi naman totoo yun. Pero kung totoo, handa ka bang pakasalan ako? Tila tumigil ang mundo ko nang marinig ang sinabing yun ni Tio. Mabuti na lang at bumagsak ang malakas na ulan kaya nalipat ron ang atensyon ko. Mukhang may bagyo pa yata ah. Paano ka uuwi? Bukas na ako uuwi. Sa kwarto ko na ako matutulog ngayon. Basta, palagi kang mag-lock ng pinto kapag nakaalis na ako ha. Delikado pa rin ang mga kawatan at manluloob ng bahay eh. Hanggang ngayon, tinutugis pa namin ang mga kawatan sa bayan natin para magkaroon ng kapayapaan at maging zero crime na tayo. Oo, tatandaan ko ang bilin mo. Maraming salamat talaga ha sa pagpapatuloy mo sa akin rito. Hindi kita bibiguin. Ngumiti si Tio sa sinabi kong yon. Mabilis niyang tinapos ang pagkain. Tumayo naman ako para kunin ang pinagkainan namin. Dinala ko yun sa lababo at sinimulang hugasan. Parang mawiwili akong magpunta-punta rito ah. Buwanan nga palang sahod mo, Chichi. Yung mga gastos mo araw-araw, ibibigay ko na mamaya pagkatapos mo magligpit. Siya nga pala, may mga halaman sa likod ng villa. Kailangan mo rin yung diligan dahil gulay ang mga nakatanim doon. Pwede ka rin kumuha doon kapag may bunga na. Tanim niyo yun? Oo. Para hindi ka na rin masyadong bumili ng pangrekado. Wow, sige. Natigilan ako nang humawak si Tio sa bewang ko at ihinirap ako. Chi, ayoko mang iwan ka rito pero kailangan eh. Lilipat na lang ako rito sa susunod na linggo. Marami pa lang akong kailangang asikasuhin kasama si Dad eh. Alam mo naman, malapit na namang mag-eleksyon ulit. Tatakbay ulit siyang mayor eh. Ano ka ba? Ayos lang ako rito, Tio. Bahagya kong nilayo ang sarili ko. Napagtanto naman niyang naiilang ako. Tinapos ko ang paghuhugas, tsaka ako kinausap sa sala. Naiintindihan mo naman lahat ng sinabi ko, di ba? Basta, maipagluto mo ako, maihanda ang kailangan ko, saka mabantayan ang villa. Walang problema sa sahod mo. Lilipat na rin naman ako rito kaya asahan mong 12,000 ang sahod mo kada buwan. Bukod pa ron, 4,000 mong alawan sa pagkain. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Grabe! Bakit ang laki? Wala naman akong gagawin halos ah. Ganun talaga, Chi. Kaya ang hiling ko lang, ayusin mo lang ang trabaho ha. At iwasang magpapasok ng hindi kilala o kahit kakilala dahil baka may mawala. Hindi naman sa pag-ano, nakita mo naman ang mga gamit rito. Si Mang Erwin, sa labas lang ito gwardya. Kapalitan niya si Joseph. Huwag kang mag-alala, hindi ka mapapahamak sa kanila. Oo, wala namang problema sa akin eh. Asahan mong gagawin ko ang trabaho ko ng ayos. Sa laki ba naman ang sahod ko? Heto ang panggastos mo ha. Inabot sa akin ni Tio ang panggastos ko. Tinanggap ko naman yun at ibinulsa. Salamat. Matutulog na ba tayo? Tumango ito, tsaka tumayo. Sumunod naman ako sa kanya at nagpunta na kami sa sarili-sarili naming kwarto. Good night, Tio. Salamat talaga sa lahat ha. Walang anuman, Chi. Matulog ka na. Pumasok na ako sa loob ng kwarto ko
at agad na inayos ang mga gamit ko. Laking tuwa ko nang makitang kabuhan ng kwarto. Kumpleto sa gamit at may closet pa. Matapos kong ayusin ang gamit ko ay nahiga na ako sa kama. Mabilis naman akong nakatulog doon. Bandang madaling araw nang magising ako para uminom ng tubig. Paglabas ko, napansin kong nakabukas ang ilaw sa kwarto ni Teo. Nakabukas rin ang pinto. Isasara ko na sana yun nang marinig ko ang kakaibang ungol sa loob. Ano kaya yun? Dahan-dahan kong pinihit ang pinto at bumungad sa akin ng dim light sa loob ng kwarto. Sa dulong bahagi kung nasaan ang kama, naroon si Tio. Nanunood ito ng maselang palabas sa malaking flat screen TV habang pinaliligaya ang sarili. Ang lakit ang haba ng kanyang pagkalalaki. Hindi nga, totoo ba yun? Napakurap-kurap ako ng mata ko dahil doon. Tila may sariling isip ang aking mga paa at nag-usa akong lumakad patungo sa loob. Gigi, anong? Baka sa mukha ni Tio ang hiya. Tio, anong ginagawa mo? Bakit ang laki at ang haba niyan? Turo ko sa hawak nito. Bahagyang nailang si Tio at tinakpan yun ng kumot. Lumapit pa ako sa kanya. Halos mag-init naman ang katawan ko sa mga ungol na naririnig ko. Doon ka na, Gigi. Huwag mo nalang intindihin yung nakita mo. Isipin mo na lang, nananaginip ka. Tio, dahan-dahan kong hinawi ang kumot at tumambad sa akin ang mamula-mulang ulo nun. Kusang bumaba ang kamay ko para hawakan yun. Namilog pa nga ang mga mata ni Tio sa ginawa ko. Pero tila wala ako sa sariling lumuhod para haplusin yun, pataas at pababa ang nag-uumigting nitong pagkalalaki. Gigi, anong ginagawa mo? Huwag. Baka hindi ko magawang pigilan ang sarili ko. Maangkin kita nung wala sa oras. Wala na akong panahon para iwasan ang nakikita ko, Tio. Nagiinit ang buo kong katawan at agad kong sinubo ang kanyang pagkalalaki. Marahan kong hinaplos ng pababa hanggang pataas nang paulit-ulit ang kanyang pagkalalaki. G, ang galing mo. Sige lang. Ngumiti ako at malugod na nilaro ang kanyang pagkalalaki gamit ang dila ko. Paikot ko yung nilaro habang minamasahe ng pataas, pababa. Nagugustuhan mo ba, Tio? Mapang-akit kong sinipsip ang balat ng kanyang pagkalalaki at mas nilaro pa ng kamay ko. Paulit-ulit kong dinilaan yon bago ko isubo. Isagad mo, Chi. Halos mapatingala si Tio sa sarap habang sinasagad ko ang pagsubo ng kanyang pagkalalaki sa lalamunan ko. Paulit-ulit ko yung ginawa hanggang sa manginig siya sa sarap. Bahagya kong nilayo ang labi ko sa umaapaw na katas niya. Damn, I spilled my juice because of you. I didn't know you're good at this. Wait for my reward, hmm? You will like it, Gigi. Walang alinlangang humawak si Tio sa braso ko at agad akong hinila para mapahiga sa kama. Kumabog ng malakas ang dibdib ko ron. Napuno ng pananabik ang aking puso. Tio, be gentle please. I will. Dahan-dahang dumukwang si Tio para abutin ang labi ko. Ramdam ko ang paglapat ng labi nito sa masarap na paraan. Bumaba ang labi niya sa liig ko hanggang sa tumigil yun sa malusog kong dibdib. Walang alinlangang sinira nito ang suot kong blouse. Ayokong pagmasdan mo lang, Tio. Gusto kong hawakan mo, sambahin mo, at iparamdam mo sa akin kung gaano ka kagaling at kung gaano ka kasarap magpaligaya. Napuno ng matinding pagnanasa ang mga mata niya nang marinig niya ang sinabi ko. Masusunod,
Kamahalan. Sinunggaban ni Tio ang magkabila kong dibdib at nilaro ng dila ang tuktok nun. Bahagyang humaplos ang isa niyang kamay sa kanan kong dibdib na nakapagpaungol sa akin. Habang tumatagal, mas nagugustuhan ko ang init na humahaplos sa balat ko. Nagugustuhan mo ba, Chichi? Marahan akong tumango at dinama ang bawat haplos ni Tio pababa sa pagitan ng hita ko. Walang alinlangan itong hinila ang suot ko ron at pinasok ang kanyang daliri. Bahagyang kumawala ang ungol sa labi ko sa naramdaman kong kiliti. Naglabas-masok ang kanyang daliri sa loob nun na nakapagpabaliw sa akin. Tio, nakakabaliw ang ginagawa mo. Sobrang sarap. Para akong nagdidiliryo sa ginagawang yun ni Tio. Mabilis niyang hinahaplos yun, kaya tila nagiinit rin ang dibdib ko hanggang sa manginig ako sa sarap. Ramdam ko ang pagtibok ng pagkababae ko nang maabot ang rurok ng kaligayahan. Agad pumosisyon si Tio at pinasok ang nag-uumigting nitong pagkalalaki. Halos mapaiyak ako sa sakit nang sumagad yun sa loob ko. Aray! Chichi, ayos ka lang ba? May napunit lang. Ang sakit. Normal lang yan, Chi. Pasensya ka na ha. Hindi ko akalain na birhin ka pa eh. Nawala ang kontrol ko sa sarili ko dahil sa sensasyon. Marahang humaplos ang kamay ni Tio sa pisngi ko. Abot-tahip naman ang kabakuron. Ayos na. Pakiusap. Ituloy mo. Sigurado ka ba? Oo, kaya isagad mo na. Marahang tumango si Tio at walang alinlangang isinagad-sagad ng mabagal ang kanyang pagkalalaki. Tila, papanawa naman ako ng ulirat doon sa sarap ng paglabas-masok ng kanyang pagkalalaki. Ramdam ko ang init, tigas at laki nun sa loob ko. Chichi, masarap ba? Sobra, kaya dalian mo na. Napalitan na ng kakaibang sarap ang kirot. Ngumiti siya at humawak sa balikat ko. Walang alinlangang bumayo ng malakas at mabilis si Tio hanggang sa manginig kami parehas sa sarap. Panay ang aking paghalinghing roon. Paulit-ulit pa rin siyang bumayo ng mas mabilis hanggang sa tuluyan na kaming nadala sa makamundong pagnanasa. Agad akong kinarga ni Tio at isinandal sa pader. Bumayo ito ng mas malakas habang nakahawak sa magkabila kong binti. Nakapulupot naman ang mga braso ko sa batok niya. Panay ang ungol ko ron at pagpikit sa kakaibang sensasyong dulot ng mabilis niyang pagbayo. Ang sarap na ganyan, Tio. Ramdam kong pag-lalaki mong bumabaon at naglalabas-masok. Nakakabaliw. Binaba ko ni Tio sa sahig at mabilis na pinatalikod. Humawak siya sa likod ko para yumuko ako. Doon niya pinasok ang pagkalalaki niya sa aking pagkababae. Walang atubiling, naglabas-masok ron ang nag-uumigting na pagkalalaki ni Tio hanggang sa tuluyan ng sumirit ang puting likido. Kasabay nun ang pag-agos ng sarili kong katas. Can you sleep with me? Yes. Kapos ang hininga kong yumakap sa batok niya. Mabilis naman akong kinarga at dinala ni Tio sa kama. Hindi ko alam kung saan papunta tong nangyaring to. Pero gusto kong malaman mo, Tio. Nagustuhan ko ang haplos at halik mo. Mabuti naman. Dahil nung nakaraan pa ako, uhaw na maangkin ka. Namula ang mukha ko roon. Yumakap naman sa hubad kong katawan si Tio at nagtalokbong kami ng kumot. Good night, Chichi. Dream of me. I will. Good night, Tio. Ngumiti ako. Marahan akong pumikit at hinayaan ang sariling tangayin ng antok. Halos manakit ang mata ko sa pagpikit ng magising
dahil sa sinag ng araw. Magandang umaga, Chichi. Huminto ng pagpatak ng ulan. Kailangan ko na munang umalis. Pagkatapos ko sa trabaho na kailangan ko ayusin, pupuntahan kita dito, ha? Dito na rin muna ako titira para may kasama ka. Ayos lang ba kung gagawin mo yun? Oo naman. Nasa tamang edad na ako, ha. Malaya na akong magdesisyon. Dahan-dahang lumapit si Tio sa akin para dampian ng masuyong halik ang aking noo. Saka to lumabas. Naiwan ako ron na may namumulang mukha at mabilis na tibok ng puso. Maghapon kong nilinisan ang buong bahay. Ganun ang ginagawa ko sa araw-araw hanggang sa dumating ulit si Tio. Chichi, ayos ka lang ba rito? Mabilis na lumapit si Tio at kinabig ako sa bewang. Oo naman. Ano na namang binabalak mo? Pilit kong tinatago ang pamumula ng mukha ko sa harap niya. Pero mabilis siyang humawak sa baba ko at iniangat yun. Why don't you cuddle with me? Grabe ka naman. Tio, ganyan bang pagbati kapag muling nagkita? Yeah, this is the way of greeting a beautiful lady like you, Chichi. Kumabog ng malakas ang puso ko sa narinig. Baka ganyan din ang sinasabi mo madalas sa mga babae mo, ah. Wala naman akong ibang babae, ah. Ikaw lang, kung papayagan mo. Pag-iisipan ko. Namilog ang mata ko nang mabilis sinunggaban ni Tio ang mga labi ko ron. Bahagya ko siyang itinulak, pero mas nilapit niya lang ang mukha niya sa akin. Halos malasing naman ako sa sarap ng halik na ginagawad niya. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang halik nito. At wala sa sarili ko yung tinutugunan ng kaparehong intensidad. Maya-maya pa, natagpuan ko na lang ang sarili kong nasa ibabaw na ng counter ng kusina. Gumaganti sa nakakalasing na halik ni Tio. Kusang pumupulupot ang kamay ko sa kanyang batok at walang alinlangang nakikipaglaro ng dila sa kanya. Umalpas ang nasasarapang ungol sa labi ko dulot ng nagbabagang halikan. You look so hot for real. Maybe your body is craving for my touch, Namula ang mukha ko ron. Tuluyan ng nadala ng nakakabaliw na halik ni Tio habang minamasahe ang magkabila kong dibdib. Bumaba ang isa nitong kamay sa pagitan ng hita ko at walang alinlangang humaplos sa pagkababae ko. Marahang tinanggal ni Tio ang mga suot ko ron. Halos pagdikitin ko naman ang mga hita ko sa kiliting dulot ng paghaplos ng kanyang daliri. Habang tumatagal, mas lalo kong nababaliw sa sarap. Tio, you're good at this, huh? Hindi naman, Chichi. Do you like it so much? Gustong-gusto ko. Kaya ituloy mo lang. Bilisan mo pa. Gusto ko yung mas mapabaliw ako. Naglalabas-masok ang daliri ni Tio sa pagkababae ko. Kakaibang sarap ang dulot nun. Unti-unting nadagdagan ng init sa aking pakiramdam hanggang sa tuluyan na akong nanginig sa sarap. Muli akong kinarga ni Tio para ibaba sa sahig. Mabilis akong tumalikod at yumuko para maipasok niya ang umiigting niyang pagkalalaki. Ramdam ko ang gigil niya ron nang mabilis siyang maglabas-masok sa pagkababae ko. Ang sarap-sarap mong angkinin, Chichi. Napuno ng nagsasarapang ungol ang buong lugar dahil sa amin ni Tio. Tila mababaliw ako sa sarap na yon hanggang sa muli ko namang maramdaman ang paglabas ng puting likido sa akin. Grabe ka talaga, Tio. Kaya nandito para gawin lang to sa akin eh. Bakit? Nagustuhan mo naman, ha? Chichi, hindi mo ba nagustuhan? Namula ang mukha ko ron sa hiya. Pinulot ko ang mga damit kong nagkalat sa sahig at sinuot ko yun isa-isa. Nagsuot naman ng pangbaba si Tio at muling kumabig sa bewang ko para yumakap.
Oo na. Hindi ko alam, Chichi. Basta ang alam ko lang, gustong-gusto kong nilalambing ka at pinaliligaya ka. Gusto ng katawan ko ang init na katawan na nagmumula sa'yo. Walang minuto o oras na hindi kita iniisip. Sana huwag kang magbago ah. Hindi ko alam sa sarili ko pero parang sanay na rin ako sa mainit na haplos mo. Makita pa lang kita, nagiinit na ako eh. Pakiramdam ko, uhaw na uhaw ako sa mga haplos mo. Hindi ako magbabago, Chichi. Nasanay na akong ganito eh. Sasamahan kita rito. Kumalas kami ni Tio sa yakap habang naglalakad patungo sa sofa. Naupo kami ron at sumandal ako sa dibdib niya. Ramdam ko ang init habang yumayakap rito. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Gusto ko ng bawat haplos mo. Chichi, do you only allow me to touch you because you need the warmth of my body? I don't know. All of this is pretty new for me. Humawak si Tio sa kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko ron. Lalo na nang dahan-dahan siyang humawak sa baba ko para iharap sa kanya. Nagbabaga ang mga mata ni Tio at alam kong ganun kalakas ang epekto ko sa kanya. Okay. Just don't let anyone touch you the way I did. Bahagyang humaplos ang palad ni Tio sa pisngi ko na nagbigay init sa aking pakiramdam. Kaya mo bang gawin yun? Hindi pwedeng ako lang ang pagbabawalan mo, Tio. Do you need my assurance? Aba oo naman. Ayokong gawin mo ang lahat ng yun sa ibang babae tapos gagawin mo rin sa akin, no? Mamaya magkasakit pa ako. Kung gagawin mo lang rin naman yun sa iba, edi dun ka na lang sa kanila. Ayoko. Sa'yo ko lang gusto gawin ng mga yun, Chichi. Talaga? Siguraduhin mo lang. Tumango si Tio at dahan-dahang lumapit ang kanyang mukha para dampian ako ng munting halik sa noo. Bumilis ang tibok ng puso ko ron sa kilig. Oo. Sa ngayon, gusto ko munang kilalanin natin ang isa't isa. Mahaba pa naman ang panahon para gawin yun. Bahagyang pumikit ang mata ni Tio habang sumasandal sa sofa. Mukhang pagod na pagod ka. Oo. Sobrang dami kong ginawa sa mansyon kaya mas gusto kong dito na lang tumira. Kasama pa kita. Paano ang trabaho mo? Ikaw na rin yata ang hahawak ng kumpanya niyo, di ba? Oo eh. Papunta nga ako araw-araw dun pero syempre dito ako uuwi. Sa bagay. Di bale, ipagluluto kita. Thank you. Namalayan ko na lang na tulog na agad si Tio. Kaya pumikit rin ako para matulog. Makalipas ang isang oras, nagpa siya akong bumangon para magluto ng hapunan. Nagluto ako ng adobo at sakto namang kakigising lang nito. Ang bango ah. Nagising ako sa halimuyak ng niluluto mo. Talaga? O halika na. Kumain na tayo. 7:00 na rin kasi ng gabi. Okay. Lumapit si Tio at kumain kami ng sabay. Pakiramdam ko para kaming mag-asawa sa ginagawa namin. Napuno ng saya ang puso ko habang kumakain kaya kusa akong napangiti. Anong nginingiti-ngiti mo dyan, Chichi? Ha? Wala naman. May naalala lang ako. Gusto mo bang manood tayo ngayon ng palabas? You mean a movie? O baka may mahalaga kang gagawin? Tara, wala naman. Tapos na talaga mga trabaho ko. Panahon naman para maglibang. Okay, maghuhugas muna ako ng pinagkainan natin. Tapos na rin naman tayo eh.
Agad kong hinugasan ang pinagkainan namin habang nakaupo si Tio. Ramdam ko ang pagkailang ko sa mga titig nito sa akin. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Bumabalik na naman ang pagiging masungit mo ah. Nakakailang kasi. Ay di sorry na. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili kong pagmasdan ng magandang babae kagaya mo. Bulero ka talaga. Ilang babae na kaya ang sinabihan mo ng ganyan? Ikaw pa lang. Ikaw ang una't huling babaeng sasabihan ko niyan, maliban sa magiging anak natin. Namula naman ang mukha ko doon. Sakto naman kasing tapos na ako maghugas. Oh, tara na. Manood na tayo. Binuksan ko agad ang malaking flat screen at ikinonect sa phone ko para makapanood kami sa Netflix. Muli akong nakaramdam ng kilig nang humawak si Tio sa kamay ko. Ang sarap mabuhay kung ganito tayo palagi, no, Chichi? Oo nga eh. Masarap sa pakiramdam na kasama ka. Alam mo yung pakiramdam na ligtas, panatag ang kalooban, at higit sa lahat, masaya. Chichi, binago mo yung takbo ng buhay ko. Mukha lang akong babaero at galawang Hokage pero seryoso ako sa panglalandi ko sa'yo. Ha? Landian lang ba to? No, I'm getting serious. If you allow me to court you. Liligawan mo ko? Oo, bakit? Hindi ba pwede? Pero, magkaiba tayo ng estado. Tio, mayaman ka. Pobre lang ako. Hindi hadlang ang kahirapan sa tunay na pag-ibig. Lahat pwedeng lagpasan basta nagtitiwala sa isa't isa. Gusto pa kitang kilalanin ng lubos, Chichi. Ewan ko, Tio. Natatakot ako na baka hadlangan lang tayo ng pamilya mo. Nasa politika pa naman kayo. Ayokong mabatikos kayo, no? Dahil sa akin. Ano naman ngayon? Si Dad lang naman ang mayor. Wala akong balak na pumasok sa politika. Gusto ko mabuhay ng pribado at walang nakikialam o pinoproblema. Yumakap sa bewang ko si Tio. Saka ko naramdaman ng marahang pagdampi ng labi nito sa labi ko. Muli na naman akong nadala sa nakakabaliw nitong halik. Habang tumatagal, mas lumalalim yun. Wala sa sarili kong tinugunan ng nakakauhaw niyang halik. Halos pumulupot ang kamay ko sa batok nito habang nakikipaglaro ako sa kanya gamit ang dila. Tio, did you just escape from jail? Wait, what? Kasi dapat illegal pag ganyang kapogi eh. Itingnan ka lang parang aatakihin na ako sa puso dahil sobrang gwapo mo. Chichi, umamin ka nga. Siguro, hinuhubaran mo ako sa isip mo, no? Ha? Hindi ah. Huwag kang napupugian lang talaga ako sa'yo. Kidding aside. You look really good too. If being sexy is a crime, you'll be guilty as charged. Namula naman ang mukha ko ron. Kaya marahan akong nagtago sa kanyang dibdib. Alam mo ba, I've been feeling a bit off lately. But you turned me on when I first saw you. I swear, your outfit would look perfect in my bedroom floor. Hirap ako matulog lately nang ako lang. Can you sleep with me? Ha? Ang laki mo na eh. Hindi mo pa kayang matulog mag-isa? Pilit kong tinatago ang kilig sa mga banat ni Tio sa pamamagitan ng pambabara ko sa kanya. Oo Simula kasi nung makilala kita, kahit na mahilig kang mambara, gusto talaga kita. Yumakap lalo si Tio sa akin at marahan akong dinampian ng halik sa noo. Naghurumintado naman ang todo ang puso ko ron. Namumula naman ang tenga at liig ni Tio. Maya-maya pa, kinarga niya ako patungo sa kwarto niya at muling bumilis ang tibok ng puso ko. Tumabi si Tio sa akin sa kama at yumakap sa bewang ko. Mas lalo naman akong sumiksik sa kanya ron.
hanggang sa tuluyan na kaming nakatulog. Marahan ko namang minulat ang mga mata ko kinabukasan at natagpuang wala na ron si Tio. Ay, sinabi ko pa namang ipagluluto ko siya. Bumangon ako at nag-ayos ng sarili. Narinig ko na lang ang malakas na tunog ng phone ko. Agad ko yung sinagot nang makitang si Tio ang natawag. Sorry, did I wake you up? Hindi naman. Nagising na rin naman talaga ako. Tanghali na pala. Sabi ko pa naman ipagluluto kita. Nasa trabaho ka na ba? Oo, kanina pa. Ayos lang. Alam ko namang napuyat ka kagabi. Nakapagkape naman na ako rito. Dito sa opisina. Ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako. Hindi ka ba busy? Baka abala ako Chi, ni minsan, hindi ka naging abala sa akin. At palagi kitang uunahin. Namula naman ang mukha ko ron. Kaya otomatiko akong napangiti. Ano bang ginagawa mo ngayon? Ito, iniisip ka. Hindi ko alam sa sarili ko. Masyado na akong nababaliw sa'yo. Ang landi mo naman. O siya Tio, magtrabaho ka na lang nga dyan. Mamaya, magkamali ka o kaya kung anong magawa mo, hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo. Mamaya na lang tayo maglandian kapag nakauwi ka na, ha? Dito ka naman uuwi Yeah. By the way, Chichi, do you believe in karma? Because I know some good karma sutra positions we can try. Diyos ko, bastos ka talaga. Mamaya na lang. Mamaya may makarinig pa sa'yo dyan Oo na. Sige na. Papatayin ko na muna ang tawag. Mukhang wala ka sa mood makipag-usap Hindi Nirerespeto ko lang ang pagtatrabaho mo. Ayos lang naman sa akin dahil magkakasama naman tayo mamaya Oo na. Huwag ka nang magluto Magpapadeliver ako ng pagkain dyan. Hindi na. Magluluto na lang ako para mas makatipid tayo. Hindi na, Chichi. Hayaan mong spoil kita. Gusto ko ang ginagawa ko. Bahala ka nga. O sige na. Ibinaba ni Tio ang tawag at nagsimula naman akong maglinis ng buong villa hanggang sa may dumating nga ng mga delivery. Halos manlaki ang mga mata ko sa dami nun. Isa-isang pinasok ng mga taga-deliver ang mga bulaklak, chocolate, stuffed toys at pagkain ko ngayong tanghalian. Agad kong tinawagan si Tio pero hindi na ito sumagot kaya nagpasalamat na lang ako sa kanya at sa mga nagdala. Maraming salamat sa inyo. Umalis naman sila agad at iniwan ako doon. Kumain muna ako bago inayos ang mga regalo ni Tio para sa akin. Walang pagsidlan ng saya ko sa puso habang yakap ko ang kasing laki kong stuffed toy. Kaloka talaga si Tio. Talagang tinutuon niyang panliligaw. Para akong baliw ron na nagsisisigaw sa sobrang kilig. Kaya nang dumating si Tio ng bandang hapon, agad akong tumakbo para sumampas sa kanya. Pinulupot ko ang braso ko sa batok nito. Welcome home. Grabe, ang dami mong pinadala kaninang tanghali. Sobrang busog na busog naman ako Siyempre, sabi ko sa'yo diba, niligawan kita. Oo na, siya nga pala. Tara na kumain ng hapunan. Marami akong niluto para sa'yo. Can I eat you instead? Loko ka. Mamaya na lang yun pag nakakain na tayo ng kanin. Para may lakas ka. Malakas ako Subukan mo pa ako. Halos mamula ang mukha ko sa hiya kaya nauna na ako sa kanyang magtungo sa kusina pagkatapos kong bumaba sa pagkakasampa ko sa kanya. Ewan ko sa'yo. Kumain ka na nga muna. Namula ang mukha ko nang tumawa ng malakas si Tio bago sumunod sa akin. Sabay kaming kumain habang nagkukwentuhan. Lumipas naman ang mga araw na naging mas malapit kami sa isa't isa. Unti-unti nakukuha ni Tio ang tiwala ko at ilang beses ring may nangyayari sa amin sa kama. Habang tumatagal, mas nagiging maalaga at puno ng sorpresa si Tio sa akin. Tio, bakit ang dami mo na namang dala? Siyempre, gusto kong makita mo kung gaano kakalaga sa akin sa pamamagitan ng mga to. Alam ko naman na pinapahalagahan mo ko.
Tsaka nakikita ko naman lahat ng mga ginagawa mo para sa akin. Hindi mo ako kailangang bigyan ng material na bagay. Ay, kahit makontento ka lang sa akin, ayos na ako. Pero labis na talaga akong nagpapasalamat sa lahat na binibigay mo. Oo na, hindi na ako bibili ng kung ano-ano. Basta, lagi mong tatandaan ha. Mahalaga ka sa akin at seryoso ako sa'yo. Habang tumatagal, mas nararamdaman ko kung gaano ka kahalaga sa akin at kung gaano kita kagusto. Lalo naman ako. Hulog na hulog na. Ngumiti naman si Tio, saka humawak sa kamay ko. Baka sa gwapo niyang mukha na gustong gusto niya talaga ako. Kaya lalong naguhurmintado ang puso ko habang kausap ko siya. Wanna go half season making a baby? Ayoko nga, loko ka, hindi pa nga tayo eh. Doon rin naman tayo pupunta nun, di ba? Kahit na no. Tumawa lang si Tio sa naging sagot ko. Dumiretso kami sa kwarto para matulog. Lumipas naman ang mga buwan na naging panatag kami sa isa't isa. Mas nakilala at mas nasanay kami sa ugali ng bawat isa. Hanggang sa isang gabi, naabutan ko si Tio sa may pool area. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sorpresahin ka. Kasunod ng pagsasalita ni Tio, ang pag-angat ng fireworks sa kalangitan. Kasabay noon ang pagbagsak ng pulang rosas at ang paglabas ng ilang tao na may hawak na salitang, "Will you be my girlfriend?" Alam ko, ayaw mo sa akin nung una. Kaya, laking pasasalamat ko na pumayag kang maging caretaker ng villa. Nais ko sanang hingin ng kamay mo ng formal para alokin ka ng maging kasintahan ko, Chichi. Marami na rin naman tayong pinagsamahan eh. Halos, sabayan mo ko sa mga kapilyuhan ko at kalandian ko. Kaya natagpuan ko talaga sa'yo lahat. Hindi lang basta kaibigan o kaparehas, kundi kabiyak. Gustuhin ko mangalokin ka ng kasal, pero masyadong mabilis yun. Kaya ito muna. Seryoso ka pa talaga, Tio? Oo naman, sobrang seryoso ako sa'yo. Sobrang tagal na nating magkakilala, di ba? Kaya bakit ko pa patatagalin? Sa bagay, na-appreciate ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Sobrang laki nga ng pasasalamat ko sa iyo eh. Dahil tinulungan mo akong lumayo sa tatay kong walang ginawang maganda kundi puro na lang pamimirwisyo. Ikaw ang naging sandalan ko ng mga panahong pilit kong tinitigasan ng loob ko para lang mabuhay. Gina, lahat handa akong gawin para sa iyo. Hindi kita kayang pabayaan. Simula na magkagusto ko sa iyo, nangako ko sa sarili kong poprotektahan kita at aalagaan. Ngumiti ako ron at pinunasan ng patak ng luha ko. Sobrang saya ko talaga dahil dumating siya sa buhay ko. Sakto namang umalis na ang mga taong nagdala ng letrang, "Will you be my girlfriend?" Theo? Oo ang sagot ko. Handa na ako. Handa na akong maging kasintahan mo. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya sa naging sagot mo. Maraming salamat, Chichi. Hindi kita bibiguin. Asahan mo, mamahalin kita at magiging kontento ako sa'yo. Patutunayan kong hindi lahat ng lalaki kagaya ng tatay mo irresponsable. Dapat lang no. Dahil wala nang pangalawang pagkakataon kapag nasaktan ako sa'yo. Yumakap sa akin si Tio at mabilis kong siniil ng mainit na halik. Agad kumalat ang init sa buo kong katawan doon. Habang tumatagal, tinutugunan ko ng kaparehong intensidad ang halik na iginagawad niya sa akin. Iginala ni Tio ang dila sa loob ng bibig ko na tinugunan ko naman. I love your outfit. I would love it even more if it's crumpled and heaped on my bedroom floor. Me too. If I was a judge, I'd sentence you to my bed, Theo. Elevator ka ba? Gusto ko kasing magtaas baba sa'yo. Well, yes. I hope you remembered my name since you'll be screaming it later. Agad akong binuhat ni Theo at dinala sa kwarto niya.
Simula ngayon, tabi na tayo matutulog ah. Ganun din naman yun eh. Ha? Paano pag dumating ang mga magulang mo? Baka magalit sila. Wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, kasama kita. Ngumiti ako sa kamarahang yumakap sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang yakap ko ito. Ganun rin si Tio. Tio, you must be an ice cream. Because I wanna lick you up. Go on. Then later, I want to see you bounce above me. I like it too. You're like a haunted house, you know that? I wanna scream when you're inside me. Spank me, love. Mabilis akong umibabaw kay Tio. Siniil ko siya ng mainit na halik habang hinuhubad ang suot niyang damit at shorts. Ramdam ko ang pagtigas ng kanyang pagkalalaki at pamumula ng mukha niya sa init. Bahagya akong umatras, pababa para mahawakan ko ng ayos ang pagkalalaki niya. Walang alinlangan ko yung sinubo at sinagad-sagad ko pa sa lalamunan ko. Halos mabulunan naman ako sa laki nun. I like how you suck your lollipop. Bakas sa mukha ni Tio, na sarap siya sa ginagawa ko. Good. Paulit-ulit kong sinubo at minasahi yun hanggang sa manigas na siya sa sarap. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang na siya na ang nasa ibabaw ko habang walang alinlangang pinapasok ang pagkalalaki sa pagkababae ko. Ramdam ko ang init nun at ang galit niyang pagkalalaki. Ganyan nga. Isagad mo pa. Gusto kong inaangkin mo ko sa ganyang paraan. Para akong baliw na napapahalinghing ron sa sarap. Ramdam kong pananabik at gigil ni Tio sa bawat pagbayo niya. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa tuluyan na akong nadala at nanginig sa sarap. Ganon rin si Tio. Pinuno niyang pagkababae ko ng kanyang katas. I love you so much, and I like spending time with you here. Ako rin, Tio. Sobrang sarap. I love you most. Nagpahinga lang kami ron ni Tio ng kalahating oras. Ramdam ko na ang panlalagkit. I've been trying to conserve water lately. Wanna shower together, Gigi? Oo naman. Kinarga ko agad ni Tio at dinala sa banyo. Agad niyang binuksan ang shower doon. Sabay kaming naligo nito habang siya ang taga-sabon sa akin. Ako naman ang taga-shampoo niya. Ganun ang ginawa namin hanggang sa makatapos kami sa pagligo. Kusa namang humawak si Tio sa blower at ginamit yun sa buhok ko. Pagtapos ko rito, pwede ka magpahinga saglit bago ka matulog. Sige. Maraming salamat sa effort mo ha. Na-appreciate ko talaga lahat. Ngumiti ako, kaya nagkangitian kami ron. Pagkatapos ko, si Tio naman ang binlower ko ng buhok. Sabay kaming natulog. Pagkatapos noon, lumipas naman ang mga araw na sobrang saya namin habang magkasama. Hanggang sa dumating ang kanyang mommy. Tio! Anong ginagawa mo? Ma'am? Bakit ka nandito? Kaya ba hindi ka umuwi dahil sa babaeng yan? Tio, alam mo na hindi kayo napabagay sa isa't isa. Akala ko talagang gusto mo lang mapag-isa para makapag-focus ka sa trabaho. Hindi ko akalain na kaya ka nagpasyang dito sa villa tumira dahil sa kalandian mo ang babaeng yan. Sino siya ha? Sa itsura niya pa lang, alam kong wala siyang magandang pinagmulan. Mom, enough. Please, don't talk to her like that. Anong wag ako magsalita ng ganito? Nanay mo ko, Tio. Gusto ko ang makakabuti sa'yo. Makakabuti sa akin? Talaga? Mamaya, may makarinig pa sa'yo, Mom. Si Daddy ang mapapasama.
Huwag niyo namang husgahan si China. Kahit mula siya sa mahirap na pamilya, matyaga siyang nagtitinda sa palengke. Ako ang unang nagkagusto at lumapit sa kanya. Kaya wala tayong karapatang husgahan ang pagkatao niya. Tio, sabi ko naman sa'yo. Gigi, tatanungin kita. Mahal mo ba ako? Kumabog ng malakas ang dibdib ko doon. Ramdam ko ang pinaghalong takot at kaba. Mahal na mahal kita, Tio. Kahit pa hindi ka maging mayaman. Yun naman pala. Then wag kang magbahala. Hindi kita bibitawan. Tumango ako saka tumingin sa mommy niya. Layuan mong anak ko. Heto ang 5 milyon. Umalis ka rito at magpakalayo-layo. Pumili ka ng lalaking kagaya mo. Oo, ibang mayaman. Basta wag ang anak ko. Huwag mong sirain ang magandang buhay na meron siya. Bumagsak ang mga luha ko nang marinig ko ang sinabing yun ng mommy ni Tio. Agad ko yung pinunasan gamit ang sarili kong palad. Mom, sumusobra ka na. Tio, hayaan mo na. Tumingin ako sa mga mata ng mommy niya bago ako magsalita. Ano? Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na rito. Hindi po ako aalis. Maliban na lang kung si Tio po mismo ang may gusto. Matagal na namin kilala ang isa't isa bago po maging kami. Huwag niyo naman po akong husgahan na para bang mukha akong pera at yun lang ang habol ko kay Tio. Nagkakamali kayo. Bago ko makilala ang anak niyo, naging tindera ako sa palengke. Mahirap ang buhay pero ni minsan, hindi ko naisip na kumapit sa patali mo sa mayaman. Anak niyo po ang unang nagkagusto at nangulit sa akin hanggang sa mahulog na kami parehas sa isa't isa. Wala akong pakialam. Basta ayoko ng kagaya mo lang ang makatuluyan ni Tio. Bilang magulang niya, ayokong mahirapan ang anak ko sa iyo. Hindi na nga ako sigurado kung nakapag-aral ka pa eh. Hindi husukatan ang estado ng pamumuhay para sa 2 taong tunay na nagmamahalan. Hindi porket mahirap, wala nang pag-asang yumaman o umasenso. Kaya naman namin na magsikap eh. Hindi naman agad-agad, pero pag dinaan naman sa pagsisikap at diskarte, posible ang sa tingin mong imposible. Tigilan mo akong babae ka. Kung talagang mahal mo si Tio, iwan mo siya at humanap ka ng iba. Walang magandang kinabukasan kapag nagsama kayo. Idadamay mo lang siya sa kahirapan mo. Mawalang galang na po. Kaya kong magtrabaho kapag nagsama kami. Hindi ako para umasa kay Tio palagi. Kaya ako nandito. Dahil ako ang pamalit na caretaker sa villa. Wala akong hangad na iba. O masama sa kanya. Dahil tunay ang nararamdaman ko at wala akong balak na iwanan siya kahit anong mangyari. Nakatanggap ako ng malakas na sampal mula sa mommy ni Tio. Halos tumabingi ang mukha ko. Agad namang humawak si Tio sa braso ko para alalayan ako. Mommy, ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Bakit mo sinampal si China? She deserve it for talking back to me. Mommy, stop it. Kung ayaw mo sa kanya, handa akong lumayo kasama siya. Tio, nababaliw ka na bang bata ka? Ano bang gayumang ginamit sa'yo ng babaeng yan? Mommy, walang ginawa si China. Pinaramdam niya lang sa akin ang pagmamahal na pinagkait niyo ni Daddy dahil puro kayo politika. Galit na tumalikod si Tio habang hawak ako. Tatalikuran mo ko para sa kanya? Hindi ka ba natatakot na baka mawala sa iyong lahat, ha, Tio? Mom, she's my everything. And I'm ready to lose anything just to be with her. Kumabog ng malakas ang puso ko. Nawala ang takot at pangamba na baka iwan ako nito. Nababaliw ka na, Tio. Agad naman kaming sumakay ni Tio sa kotse niya. Saan tayo pupunta? Paanong mga gamit ko? Masakit bang pisngi mo, ha? Pagpasensyahan mo na muna si Mommy. Pero kahit anong mangyari, hindi ko siya susundin. Ako ang masusunod sa buhay ko. Kung tutuusin nga, kaya kong gumawa ng bata, di ba? Hindi na ako bata para manduhan niya ako kung anong dapat kong gawin. Pero, Tio, magulang mo pa rin siya.
Ayoko magkasira kayo dahil lang sa akin, no? Balang araw, matatanggap niya rin tayo. Sa ngayon, doon na muna tayo sa kondo ko. May kondo ka? Yes, malapit lang yun sa Tagaytay. Sigurado ako magugustuhan mo doon. Kahit saan naman, no? Basta kasama kita. Huwag mong kalimutang sanay ako sa hirap. Pwedeng-pwede ako kahit saan. Mabuti na lang talaga. Hindi ako nagkamali ng babaeng minahal. Ngumiti ako ron. Lumipas ang ilang oras na biyahe at nakarating kami sa kondo ni Tio sa Tagaytay. Ako nang bahala magpakuha ng gamit natin. Dito na tayo titira simula ngayon. Titira? Oo. Dahil wala naman akong balak na humanap ng iba. Gusto ko habang buhay ka na sa piling ko. Paano ang kumpanya na hawak mo? Hindi ka ba natatakot na baka hindi tayo tigilan at patahimikin ng mommy mo? Sobrang galit siya sa akin. Hindi. Sa akin nakapangalan ng kumpanya. Wala siyang pwedeng gawin doon. Si mommy lang naman ang kontra. Hindi magiging mayor si daddy kung wala siyang malasakit kagaya mo. Si mommy kasi laking mayaman yan. Si dad naman may kaya pero nagmula siya sa magsasakang pamilya. Kaya pala ganun ang mommy mo. Ay, sana balang araw, no? Matanggap niya tayo. Ayoko namang sumama ang loob niyo sa isa't isa. Tapos, ako ang dahilan. Ano ka ba? Matatanggap niya rin tayo, no? Sa ngayon, patunayan mo na lang muna na hindi ka sagabal sa akin. O baka isipin noon, tama ang paratang niya sa'yo. Pero malaki ang tiwala kung hindi ka ganun. Chichi, alam ko dahil ako ang nakakakilala sa'yo. Tama ka. Ako ang bahala. Gagamitin ko ang natitira kong sahod para sa negosyo. Doon na nga kami tumira sa kondo ni Theo at nagpasya akong magnegosyo roon. Nagpatayo ako ng kainan na ako mismo ang nagluluto. Nagpo-order rin ako ng mga cake na ako mismo ang nagbe-bake kapag may mga bakanting oras ako. Hindi nagtagal, nagawa kong makaipon at makapagparehistro ng sarili kong karinderya at bake shop. Ang galing mo naman, mahal. Siyempre, no, handa akong patunayan na kagaya kong babae, maaring ipagmalaki at hindi dapat ikahiya. Palagi kitang ipinagmamalaki sa lahat at masaya akong nakuha mo na ang mga gusto mo. Para rin naman sa ating dalawa ang ginagawa ko, ah. Yumakap si Theo sa akin at humalik ng marahan sa noo ko. Habang tumatagal, napapansin kong hindi ako dinadatnan, kaya mabilis akong nagpiti. Hindi nga, buntis ka na. Oo mahal. 2 guhit na malinaw. Halos 4 na piti nga ang sinubukan ko. Lahat ganyan ang resulta. Magpa-check up ka na bukas, ha. Hindi mo na ako papasok sa trabaho. Sasamahan kita para hindi ko mag-isa. Sige, samahan mo ko, mahal. Maaga akong natulog ng gabing yun, kaya maaga kaming nagising kinabukasan. Agad akong nag-ayos ng sarili ko at ganun rin si Theo. Sabay kaming sumakay sa kotse niya patungo sa hospital. Pagdating namin doon, nakita namin ang kanyang mommy. Mom, andito ka? Oo, bakit? Magandang umaga ho. Doktora Torres, buntis po si China. Magpapalaboratory at ultrasound po sana kami. Tumangulang ang OB at inassist ako. She is pregnant? Bakas sa magandang mukha ng mommy ni Theo ang labis na pagkagulat. Pero naroon ang pagkinang ng kanyang mga mata. Oo, mami. Kaya pakiusap lang, oh. Huwag niyo na sanang sabihin siya ng kung ano-ano. Sa oras na mapahamak ang anak namin, hindi ko talaga kayo mapapatawad kahit mami kita. Are you nuts, Theo? If she's pregnant with my grandchild, of course I will accept her. Besides, on my resources, she has a good ability to make a good business. I like strong and smart girl. She already proved her worth. Really? If you say so, well, you should apologize to her first for saying all those bad things. Is that really necessary? Yes, Mommy.
If you say or do bad things to people and they affect them physically, emotionally, or mentally, you should know when to apologize. Okay. That's not a problem. As long as we burn the bridges between us. Natapos ang laboratory ko at sumama ako ulit kay doktora para ma-ultrasound naman ako. 3 kaming nakatitig sa screen habang nakahiga ako. Ayon kay doktora, babae raw ang anak namin ni Theo. Wow! Congratulations, Iha. By the way, I wanna say sorry to all the bad things I've said. If I do any harm, please forgive me. Hindi po ganun kadali magpatawad pero wala pong problema sa akin. Kung gusto niyo pong gawin ang obligasyon niyo bilang lola sa aming anak, wala pong problema sa akin. Katagalan naman po, mapapatawad ko rin po kayo. Sa bagay, may punto ka, Iha. Ayos lang sa akin. Handa akong maghintay. Siya nga pala, magkakaroon ng party sa bahay bukas. Kaya ako narito sa kumari ko. Theo, isama mo si China. Iyon na rin ang araw na pwede siyang ipakilala sa mga kamag-anak at kakilala natin. Sige ma, subukan naming pumunta. Medyo mahirap kasing ibiyahe ang tiyan ni China ngayon dahil may baby na. Pero dahil pwede kong ipakilala si China at nais nyo na talagang maging ayos na ang samahan nyo, susubukan namin. Ano sa tingin mo, Chichi? Ayos lang naman sa akin. Kahit naman medyo masela ng first trimester ng pagbubuntis, pwede naman tayong maging mas maingat, diba? Sige po, pupunta po kami. Ngumiti ang mommy ni Theo at humawak sa kamay ko. Maraming salamat, anak. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa iyo noon, ha? Napagtanto kong hindi pera ang habol mo sa anak ko at nakita ko namang mahal mo talaga siya. Kaya hangad ko naman ang kaligayahan niyo. Opo, mahal po namin ang isa't isa. Tumango ang mami ni Theo at nagpaalam na rin kami sa kanya para makauwi. Mom, uwi na muna kami. Kita na lang tayo bukas. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Sabihan niyo lang ako kapag magpapakasal na kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat, Mami. Salamat po. Ngumiti lang sa akin si Tita Loisa. Saka kami naglakad ni Theo palabas. Parang nananabik akong mamili ng mga gamit ng anak natin, Chia. Gusto mo ba? Ngayon na tayo bumili. Nako, wag muna no. Sobrang aga pa. Bagaman mag-aapat na buwan na ang anak natin sa tiyan ko. Masyadong maaga para dyan. Kapag 7 o 8 buwan na yung tiyan ko, pwede na. Kahit ikaw na lang ang bumili eh. Sigurado ka ba? Oo. Siya nga pala. Sa tingin mo, sincere ang mommy mo? Oo naman. Kilala kong mommy ko. Hindi nagalit yun. Ibigyan mo ba naman ng apo? Achievement na hindi niya akalaing kaya mo. Kaya proud ako sa'yo. Thank you. Humawak si Theo sa kamay ko at inalalayan ako pababa ng hagdan. Nakalabas na kami sa hospital at agad sumakay ng kotse niya. Pinaandar agad yun ni Theo matapos kong mag-seatbelt. Nagugutom ka na ba? Oo, pero mag-drive-thru na lang tayo para mabilis kang makakain. Bawal na bawal kang magutom. Oo nga eh, o siya sige na. Ikaw nang bahala. Sakto namang may dadaanan kaming Jollibee. Umorder lang kami ron ng pangpamilyang pagkain dahil alam ni Theo na mas malakas na akong kumain ngayon. Umalis kami ron at umuwi. Agad kong nilantakan ng pagkain pagkalapag nun sa lamesa. Kumain ka lang dyan ha. Mamaya na ako. Magluluto na lang ako kapag nagutom. Alam mo naman, hindi ako sanay kumain minsan sa umaga. Oo na, sige na. Alam kong may gagawin ka pa. Sige mahal, mag-aayos lang ako ng mga papeles sa library. Puntahan mo lang ako doon pag may kailangan ka. Nang mabusog ako, umorder ako online ng mga gusto ko pang kainin. Naging abala naman ako kinagabihan sa paghahanap ng isusuot bukas. G, anong ginagawa mo? Naghahanap ako ng pwede kong suotin bukas. No need. I already bought a Bulgari. Hala, mahal yun, di ba? Yes, but you deserve it, my love. Napailing na lang ako kay Theo, pero kinilig ako sa ginawa niya. Habang tumatagal, mas nagiging mabait siya sa akin at sobrang saya ko dahil doon. Agad akong naligo at nagbihis ng pangbahay habang hinihintay ang Bulgari na sinasabi niya. Hanggang sa dumating nga yun.
Sobrang ganda nun at agad kong sinuot. You look stunning, my love. Oh, thank you. Sabay kaming umalis ni Theo, papunta sa mansyon nila. Sumalubong sa amin ang magarang dekorasyon roon. Maraming mga negosyante, politiko at mga kamag-anak ni Theo ang naroon. Naging ayos naman ang trato ng mga ito sa akin. Happy birthday, Dad. Happy birthday po. Mabuti naman at nakarating kayo mga anak. Nakangiting bati ng mami ni Theo, saka ito bumeso sa akin. Nagpasalamat naman ang daddy niya at tinanong kung buntis nga ako. Opo, 4 na buwan na po ngayong araw. Kailan ang kasal nyo? If she says yes, anytime, Daddy. Kapag nakapanganak na lang po ako. Then, we can announce it today. Mom, saka na. Oo siya, sige. Kumain na nga muna kayo. Tumango kami ni Theo, saka ako inasikaso nito para kumain. Hindi naman siya uminom dahil alam niyang buntis ako at driver ko siya pauwi. Bandang 10:00 ng gabi, umuwi kami dahil ayaw nitong mahamugan ako. Nakakapagod maglakad. Yaan mo, uli na yon. Matagal pa naman ang birthday ni Mom. Next year na ulit. Kaloka, akala ko party lang. Birthday pala ni Mayor. Yes, sorry I forgot to inform you beforehand. Ayos lang naman. Tinulungan ako ni Theo na maghubad ng damit ko. Pero kakaiba ang pakiramdam ko nang titigan ako nito sa salamin. Hindi mo alam kung paano ako magtimpi kanina pa, Chichi. I'm like a snowflake. Beautiful, unique, and one touch, you will feel how wet I am. I'm cold. Can I use your thighs as my earmuffs? You can. Mabilis akong kinarga ni Theo at maingat na ibinaba sa kama. I promise. I'll be gentle. Marahan akong tumango. Pinaghiwalay naman ni Theo ang mag-abila kong binti. I might not go down in history, but I'll happily go down on you. Go on. Make me scream your name tonight. Walang alinlangang tinanggal ni Theo ang pang-ibaba ko gamit ang kanyang bibig. Ramdam ko ang mainit niyang hininga doon. Marahas humaplos ang palad ni Theo sa pagkababae ko habang nilalaro ng kanyang dila ang buka na nun. Halos mapahalinghing naman ako sa sarap nun. Ganyan nga, Theo. Paulit-ulit sinipsip at tinilaan ni Theo ang pagkababae ko na nakapagpainit lalo ng pakiramdam ko. Halos bumaon ang aking kuko sa balikat niya. Ramdam ko ang mabilis na panginginig ng katawan ko sa ginagawa ng dila at daliri niya doon. Theo, you make me wet. And I like it, Chichi. Agad siyang pumosisyon sa pagitan ng hita ko at walang alinlangang ipinasok ang kanyang pagkalalaki sa loob ko ng marahan. Babawi talaga ako kapag nakapanganak ka na. Pwede na ulit gawin to. Oo. Gusto ko yung mabilis at sagad na sagad, ha? Ngumiti si Theo habang natango. Ramdam ko ang pagbaon ng kanyang pagkalalaki at napuno ng pananabik ang puso ko doon. Bumilis naman ang tibok noon nang maramdaman ang pagbayo ni Theo sa akin. Paulit-ulit akong napahalinghing sa sarap hanggang sa pareho kaming labasan ng puting likido. Makalipas ang ilang beses niyang paglabas-masok sa pagkababae ko. Mahal na mahal kita, Chichi. Handa akong pakasalan ka sa simbahan at makasama ka ng habang buhay. Ako rin, Theo. Handa akong makasama ka. Hindi lang sa simbahan, kundi habang buhay. Mas mahal kita. Yumakap ako sa kanya at naramdaman ko ang pagyakap niya pabalik. Hinila niya ang kumot at itinabing yun sa amin. Mabilis naman akong nakatulog makalipas ang ilang minuto. Lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa mga anak ko. Agad akong isinugod ni Theo sa hospital at sinalang sa delivery room. Ayos ka lang ba, Chichi? Grabe ang kaba ko kanina sa mga palahaw mo. Sorry. It hurt so much. Akala ko mamamatay na ako. Ayos lang yan. Ang malaga, ligtas na kayo ni baby, ha? Kaya nga eh.
Iha, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman po ako. Medyo masakit lang ang tahi pero kaya naman po. Mabuti na lang at normal ang pagbubuntis mo. Mas mahirap kasi kapag cesarean ka. Kaya nga po eh. Kay ganda naman ang aking apo. Anong pangalan niya? Valerie. Ang gandang pangalan. Yes, ma'am. Yun ang napag-usapan namin ni Chichi nung isang araw. Maganda. Iha, magpagaling ka muna ha. Hayaan mo na munang makapagpahinga si China, anak. Tumango si Tio at hinayaan akong matulog para makabawi. Isang araw lang naman ang tinagal namin doon at nilipat na agad ako sa kondo namin. Sila na ang nag-asikaso ng lahat. Tita, maraming salamat po sa pagtulong sa amin ha. Mommy na ang itawag mo sa akin, Chichi. Iturin mo na akong tunay mong magulang. Sige po, Mommy. Gumaan ang pakiramdam ko doon. Tuluyan ko nang napatawad ang mommy ni Tio. Umayos na rin ang samahan namin. Dito muna ako mananatili ha, para may kahalili ka, Tio. Sige po, Ma'am. Maraming salamat po. Si Mommy ang nagluto ng tanghalian namin. Wala rin si Daddy dahil umattend ito ng meeting di Abanse. Siya nga pala, nagsisikap na ulit ang tatay mo. Totoo, mahal? Oo, sinabihan ko rin siyang magiging lolo na siya. Naiya nga siyang pumunta para bisitahin ka. Hayaan mo na muna si tatay. Bibisita naman yun katagalan. Oo nga O kumain ka na muna. Ako nang bahala dyan kay Valerie. Tumango ako at pinakarga sa kanya si Valerie. Hindi ako nahirapang mag-alaga sa anak namin dahil 3 kami ni mommy niyang nagtutulungan doon. Lumipas naman ang mga araw hanggang sa unti-unting lumaki si Valerie. Maybe it's about time that we get married now? Oo nga naman, Iha. It's about time. At 8 buwan naman na ang baby ninyo. Oo nga po. Payag naman ako, Tio. Mom. Yes, finally. I can call you mine. Hoy, sa'yo naman talaga ako Oo, siya na. Maiwan ko muna kayong dalawa dyan. Pag-usapan natin ang kasal niyo mamaya. Sa ngayon, aalagaan ko muna ang aking darling apo. Sige po, Mom. Salamat po. Tumango lang ito sa sinabi ko at inalagaan na si Valerie. Kalaunan, inayos namin ang aming kasal at namuhay kami ng masaya habang pinapalaki ang aming anak. Nagkaayos naman kami ni tatay nang bumisita ito. Hindi kita sasaktan at iiwan. Mamahalin at poprotektahan ko kayo habang buhay, Chichi. Ako rin. Iingatan ko ang pagsasama natin. Masaya akong ikinasal na tayo, Tio. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang napakagandang kwento ng pag-iibigan ni China at Tio. Maraming salamat po sa pakikinig at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.